Okay mga kamatis, mga kaibigan, ito yung mga moments kung saan nagpe-play safe si Sara Duterte. Nakita ko lang to sa TikTok and ito yung mga key issues for the past 2 years ng paninilbihan niya bilang vice presidente. Now, am I against personally kay Sara Duterte? Wala naman, hindi naman to personal. It's just that I see him as a weak leader na pinupush lang yung agenda ng kanyang family or ng mga Dutertes or kung sino man yung tao sa likod niya. Ganun yan eh. May mga malalaking machinery yung mga yan and whoever runs the machinery, yun talaga yung takbo ni Sara Duterte. Now, prior to this or yung status quo during this mga interview niya, itong mga ganito, she is the presidential lead, siya yung may presidential lead sa mga survey. Okay, sa lahat ng survey, siya yung number 1 doon. Pero during the time, tinatamaan siya ng tinatamaan nung second place na si Senator Tulfo. So, Raffy Tulfo that is. So, alam niyo yun. Pero that is yet to be seen eh kasi wala pa yung susunod na survey. Ngayon mukhang magkakagirian na. Now, before kasi baka isa sa inyo makapag-take ng survey. So I want to at least change your mind or at least change your position or convince you to otherwise vote for this person kasi I don't see much dito kay Sara Duterte except the self-interest of her family, yung mga Duterte and whoever is running the Duterte machinery. Now mga kamads, mga kaibigan, I would just like you to vote wisely pagdating ng election. This is not an endorsement sa kahit ano yung kaninong politiko. This is, and I will categorically say that this video is not an endorsement sa second placer na si Raffy Tulfo. Nor it is sa third placer, nor this is even not Irisa Ontiveros. Kasi alam niyo naman ako, yun yung tindig ko nung during the 2022 elections. But this is not an endorsement to any candidates. I am just telling you na itong si Sara Duterte is not a very good choice. Gets nyo? I'm just criticizing her dun sa mga recent activities niya. Simulan na natin. Mga kababayan, hello? Ako ay nakikiisa sa mga mamamayang Pilipino at sa pandaigdigang komunidad sa pagpapahayag ng pag-alala sa lumalalang karahasan sa gitnang silangan. At ang epekto nito sa mga inosenteng sibilyan, lalo na ang mga bata, na pangunahing biktima at may pinakamalaking posibilidad na maapektuhan. Bakit hindi niya kaya yan I mean, kailangan talaga naman i-speech yan eh. Kasi nga, gets naman eh. Pero that is the safest answer coming from someone about sa war in Gaza. Of course, everyone would say that. Natigil yung putukan, ilagay yung peace talks pagdating sa ano. But, pero pagdating sa China, she never talks about what China does to our country. Alam niyo, ang dami nun eh. We have 6 years of data waiting to be uncovered about sa relationship natin with the Chinese Coast Guard pagdating sa pagpapahiram nila sa atin sa certain parts ng West Philippine Sea. Even in our own backyard, yung kasing yung easy natin, napakalapit lang nun sa atin. And it was awarded to us. Technically, we cannot own the sea. We can just use it for our own benefit. Pero yung pwede tayong mangisda doon and all of that without any interference sa kahit anong forces, sa kahit anong country na nandoon. Kaso nga lang talaga, it's been an ongoing struggle na nag-aagawan tayo ng resources doon sa dagat na yun. Ganun talaga. Pero like ngayon, yung nangyari sa naputulan ng daliri, you haven't seen her do these fucking speeches. Walang ganyan, di ba? Tuloy natin. Sa ganitong kaguluhan. Ako'y nananawagan sa aking mga kapwa Pilipino na ipahayag ang isang tigil putukan at dalhin ang usapin ng kapayapaan sa mesa. I mean, everyone wants that. Of course, everyone wants that. Basic yun. Ako ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network. Ayan bakit hindi kasi humarap si Kibuloy? What's wrong? 'Di ba? Wala pa naman dito yung yung actually prior to this nung linabas to, wala pa namang may warrant lang sa Amerika, pero the courts of the Philippines wala.
'Di ba? Pwede naman siyang ano pwede sino ba mag-i-enforce ng warrant sa Amerika? Meron na bang FBI dito sa Pinas? 'Di ba wala naman. It's just sobrang megomaniacal na masyado yung si Quebuloy na hindi humarap doon sa pero pinasabi na siya. Pinapaharap siya kaso ayaw niyang pumunta. Actually, ang problema din sa kasi sa Senate, yung yung ang arresting officer lang nila, yung mga tao lang na na-assign sa Senate. Hindi yun parang sobrang full force, full capacity ng full police force. Ganun siya kakomplikado yung power ng Senate to arrest someone. So, alam mo yun, pero hindi naman nagko-comply dyan si Quebuloy. Tapos, ang masakit pa doon, hindi na nga nagko-comply si Quebuloy, sinusuportahan pa rin ni Sara Duterte. That is a mockery of the system, that the second highest person in the land is not even saying, yo, humarap ka kaya, ako bahala sa'yo. Pwede naman yun During that time, medyo bati-bati pa sila ni BBM But what happened, mga kamatis, mga kaibigan? Hindi humarap. Tuloy natin. Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdicts. O, diba? Kasi nga, hindi naman totoo yun. Pinapaharap lang siya. It's just the narrative that they are pushing na pinapersecute masyado itong si Quebuloy. Tandaan nyo, yung warrant sa Amerika, that was during the time of Duterte. The current administration had nothing to do with it. Pero lumabas yon. Ngayon, na-uncover yung mga kaso ay nagkaroon ng probable cause. So, legally, baka makipag-argue sa akin dyan yung mga makikiblo. Hindi naman fugitive yan. Well, that is yet to be... ako, mas naniniwala ako doon sa nakakaraming abogado na nagsasabi na by definition, fugitive na si Quebuloy kasi may warrant of arrest na siya and hindi siya sumusuko, di ba? At large na siya, natutunan natin. Tuloy. Pastor Quebuloy, kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi tinira niya yung mga witnesses na allegedly na-abuse ni Quebuloy. Di ba? Of course, biktima yun ng exploitation according to them. Siyempre, mahihiya silang magtago ng muka. And some of these people na nagrereklamo are also has already raised this concern sa mga korte natin. Pero asa si Quebuloy, nagtatago. Ano yung naging speech niya doon? Sobra naman daw yung hindi speech yung niya, sobra naman daw yung binigay na forces doon. Hindi, sakto lang yon. Si Quebuloy is capable of defending himself. Nag-declare si Quebuloy yun. Tandaan niyo yun, nag-declare siya, sabi niyang ganun. Ako po ay anong tawag dito? Ako po ay hindi po ako magpapahuli ng buhay. And then you don't want the police to protect themselves? Grabe. Tunayan ang kredibilidad. Alam mo yan yung mga politiko talaga na maka-China I mean, it's okay to be friends with China but not on this level na yung mga mangingisda mo ay hinaharas na, yung Coast Guard mo ay hinaharas na, tapos ngayon merong mga tao na naputulan ng daliri kasi inaagaw yung barel, di ba? Grabe. Tapos here we are again na hindi siya nagsasalita about it. Ano ba naman yung kondenahin niya yung galaw ng ganon ng mga Chinese Coast Guard? Pwede naman yun I mean, siguro during the time of Lenin, narinig nyo na magsalita yun. Kung parehas sila ng position ni President Marcos, they would say the same thing. But here we are again. It's just crazy. It's very, very crazy. Tuloy natin. Ayun, tapos na.
Nag-Chinese lang, Bochwaila lang. So anyway, mga kamatis, mga kaibigan, again, this is not an endorsement to any candidate pagdating ng 2025 or ng 2028. This is just to show you na ito yung potential na maging presidente natin by 2028. It's the same shit over again kay Duterte. Siguro mas coherent lang tong si Madam kasi mas bata siya sa tatay niya. But then again, it's the same politics. It's the same brand of politics. It's the same brand of ass-kissing sa mga Chinese overlords nila na ganun ulit. Walang pinagbago. Bumalik lang tayo sa dati. Make your vote count, mga kamatis, mga kaibigan, pagdating ng 2028. As early as now. Again, this is not an endorsement. Kung ayaw nyo si Tulfo, then don't vote for Tulfo. Kung ayaw nyo si Robin Padilla, wag nyo iboto si Robin Padilla. Si Rizal Ontiveros, it's not. But this is an indictment dito sa ginagawa ni Sara Duterte na alam mo yon na yung mga Dutertes are yung brand of politics nila should alam mo yon, should be extinct. Iba naman, mga kamatis, mga kaibigan. O yun lang naman for today, mga lods.